Sir, nakausap po namin si Attorney Baligod at sinasabi po niya dun sa naging panayam namin na bago po nangyari yung press conference, natanong ko po kasi siya kung meron po ba siya mga nakausap, no? Bago nga po yung naging pagharap nila. Ang sabi niya nga po ay isa po kayo sa nakausap niya bago po yung press con. Can you walk us through, sir, ano po talaga ang naging role ninyo dito po sa expose na ito nitong mga 18 Marines? Alam mo, DJ Chacha, matapos yung paglabas ni Sergeant Cotesa, maraming mga pakikipag-usap sa mga retired officers, maraming pakikipag-usap sa mga taong masasabi natin may kaugnayan sa isyong ito. And ako naman, syempre, nasa interest ko rin na una, malaman kung alam nila kung nasaan si Sergeant Cotesa. At pangalawa, malaman o mabigyan pa ng substansya yung mga binabanggit niya. And nagulat na nga ako na nitong kailan nakausap ko nga si Attorney Levy Baligod, may kasama rin niya ng mga sundalo na mga tumutulong sa malaman at para matulungan, no, at mailabas tong mga isyong to, at nabanggit niya na nga sa akin kung ano ang hangarin, kung ano yung mga sinasabi, kung ano yung direksyon nitong mga, hindi lang 18 yan, DJ, no? And Boss Ted, hindi lang 18 yan, na mga sundalong ito, na siguro ang bottom line, nare-recall ko na matimbang sa, na narinig ko kasi sa kanila is, kung tayo nga namamatay para sa bansa, handa tayong ialay ang buhay natin, ito pa, nakita na natin yung issue talaga. Ito na yung kalaban, yung korupsyon na nangyari sa bansa na napipinsalang karamihan. So mula doon, hindi ko nakausap yung mga sundalo. Wala akong direktang pakipag-ugnayan sa kanila. Kung hindi kay Attorney Levy lamang, at na-monitor ko at nag-usap kami ni Attorney Levy kung ano yung mga nangyayari. And syempre, katulad ng aking nabanggit, tumutulong naman ako sa kung ano man ang pwede ko maitulong sa mga grupong ito. So, kailan po kayo unang nag-usap ni Attorney Levy ukol dito? At ano po, aside from legal help, kayo po ba'y nagbibigay ng financial help din dito po sa ating 18 Marines, maging kina Attorney Levy? Nag-usap kami ni Attorney Levy. Marami kami makausap nung nakaraang, hindi naman nakaraang taon, siguro early January. May mga kausap na retired generals na nakakausap sila. May mga kausap na colonel, si Attorney Levy, isa rin niya na nakakausap natin. May iba pa rin mga abogado. And kung ano yung mga tulong ko, kung ano yung mga pangangailangan, kung ano yung pwede naming kailangan maitulong para sa kanila. For example, DJ, no, binabanggit pa nga, natatawa ako, sinasabi, may sasakyan, kilala namin kung sino may-ari. Huwag nyo na akong kilalanin, tanungin nyo lang ako, sasabihin kong tumutulong ako, kailangan nila ng transportasyon. So ito, DJ, yung mga ilang pagtulong natin sa kanila. And you're open to that na aside from the car, kayo po financially tumutulong talaga kasi naniniwala kayo sa pinaglalaban itong 18 Marines na ito? Yes, DJ. Siyempre, itong mga sundalo, may mga kailangan tulungan ayusin ang seguridad ng pamilya. Kailangan tulungan sa kanilang pang-araw-araw, yung kanilang seguridad. Siyempre, sa ngayon, alam nila na kailangan nila magsama-sama dahil yung nangyari kay Sergeant Cotesa na dinampot, no, o illegally detained. So itong mga to, may paninindigan, lalaban sila kung sakaling ganito ang gagawin sa kanila. So kailangan mo silang alalayan tungkol dito. At marami pang iba. Siguro hindi ko na i-detalya kung ano yung mga preparasyon na ginagawa nila, pero ina-assure ko na hindi basta-basta yung paghahanda ng ginagawa ng bawat individual at yung mga tumutulong sa kanila. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!